Ako si Corporal Marila Takin, dating nasa New People's, noon doon ako sa New People's Army. 20 years ako doon na naging NPA. Isa sa lakarin namin ngayon is pag punta namin doon puntahan ko yung pinsan ko na si Akatado na dati magkasama kami doon sa kabila. No, nagkasama kami doon sa unit na Iking Balakwit Command. Napunta ako dito sa Bukidnon, siya nagpa-iwan doon sa Iking Balakwit Command hanggang ngayon. 8IB pa rin ang nakakuha sa kanya. Ngayon ng mga araw na puntahan namin siya, parang dalawin ko yung pinsan ko na bangkay na lang ang makikita ko ngayon. Dito ako ngayon, parang dadalawin ko si Tado na pinsan ko. Tapos dati makasama kami sa kabila. Sulong sanang dadalawin siya, parang makita ko. At saka ngayon na siya. Dito na siya sa Villanueva, Planaria. Sana kung bumaba ka na dati nung nagpadala kami ng mga mensahe sa inyo, parang babalik na kayo sa pamilya natin at saka government natin ngayon. Sana hindi bangkay yung makita ko ngayon eh. Wala naman kaming pagkulang na padala ng mga mensahe sa inyo, parang hindi ganito ang mangyari sa inyo. Sana kung pinakinggan nyo ang mga sinabi namin dati nung pagsuko ko, hindi ganito ang mangyari sa buhay nyo at saka sa pamilya ninyo, hindi nyo maiwasan. Dinalaw kita kasi dati magkasama tayo at saka pinsan kita eh. Sa ngayon, wala naman kaming magawa. Sana sa mga pamilya mo, mga pamilya natin ngayon, makapunta dito para makita ka na inalagaan ka talaga ng gobyerno at saka IB talaga ang nag-alaga sa'yo. So, hindi naman totoo yung mga sinabi na pagsusuko tayo, papatayin tayo ng mga sundalo. Ako na naman ang naging sample nyo, sana. Kung pinakinggan nyo ang mga mensahe na pinapadala ko dati, pinapadala namin ng mga sumuko, sana babalik ka sa pamilya mo na buhay ka pa eh. Si Tado, itong pinsan ko na si Marvin Lutawan, magkasama kami noon doon pa sa kabila, mga 2 years doon sa Misamis Oriental, hanggang nagkasama pa kami dito sa Bukidnon, doon sa Jabar sa Lipudan, Kuman, na naging
unit ng 89. Nag-surrender ako ng 2014 siya naiwan doon. Tapos naging leader at CEO siya sa Compact hanggang sa naging region CEO siya, naging ROC siya. So, kahit naman ganun ang mga ano mo, nangyari sa buhay mo, pero maalala ko talaga yung mga nagsamahan natin noon. Sana ngayon nakita tayo, buhay ka pa eh. May panahon din na sa kanya yung kwento. May panahon na magkasabay kami sa mga enkwentro. Noon, Ano yung hindi ko makalimutan sa kanya yung hindi ko makalimutan sa kanya, ano siya, mabait siyang tao. Maganda siyang magdala ng tao, mga tao niya. Tapos, para sa akin na pinsan kami, medyo dati, doon pa kami, close kami noon. Hanggang sa pamilya niya, si tatay kulit. May kapatid siya na disgrasya sa bomba. Kasi full-timer yung kapatid niya na babae. Tapos, pag putok ng bomba na naapakan niya itinao doon ilagay doon sa daanan. So, gabi man dumaan yung kapatid niyang babae. Kasi layason man siya. Pag daan niya ng gabi, napakan niya yung bomba, naputukan siya at hanggang sa maraming tama sa katawan niya. May na buta. Nawala ng mata niya. Hanggang ngayon, andun pa. Magkasama kami nung doon kami sa Miss Or, sa Ruwa-Ruwa. Sapa ng Ruwa-Ruwa, ako talaga yung nag-dressing ng sugat niya dito sa kaliwang banda ng kamay niya. Yun ang unang sugat niya na medyo balda na yung kamay niya. Hanggang sa ibang mga sugat niya, 2 kamay na niyang nabalda. Hindi ko na nakikita. Palaban kami noon yung pagka sugat din niya ng 50th IB. Ako man ang medical, siyempre ako ang kasama sa nag-rescue sa kanya. Tinano namin yung sugat niya, dressingan, tapos dinala namin siya sa poste namin. Hanggang sa kami talaga ang nag-alaga sa kanyang sugat. Sayang naman ang buhay natin, nandun na yung mga wala naman tayong gawa. Bangkay ka na. Kita ka ng mga anak mo. Sana makarating sila dito para makita ka nila.
sayang ang mga panahon na ginugol mo doon sa kabila. Ako rin, kahit nandun pa ako sa kabila, nag-isip talaga ako kung tama ba na doon ko talaga ialay ang buhay ko, buong buhay ko. Pero napag-isipan ko pagkamatay ng asawa ko, di pwede na doon ko lang talaga ialay ko ang buhay ko. Gusto kong magserbisyo pa talaga ako sa mga anak ko. Yun ang ginawa ko ngayon. So ngayon, ganito na ang nangyari sa buhay ko. Sana ito ang nangyari sa buhay mo hanggang ngayon. Doon ka pa. Pero kinumbinsin niyo pa sila. Ano siya, kinumbinsi siya ng mga, kami mismo, nagpadala ng mga mensahe na sana bumaba na, parang makabalik sa pamilya niya, makabalik sa gobyerno, mamuhay ng tahimik at mapayapa. Pero hindi pa rin talaga siya, hindi talaga siya na ganun. Hindi niya, siguro hindi niya naisip na ganun ang tama. O kaya takot lang siya. Hindi ko na siya matanong kung anong reason bakit di siya nakikinig sa mga pinapadala sa kanya ng mga mensahe. Kasi bangkay na siya eh.